Wala kang karapatang magmana. Nang itaboy ako ng sarili kong ama at ina sa harap ng buong pamilya, isang nakagigimbal na sikreto ang nagpabago sa lahat. Ako si Jessa Mae, 27 taong gulang. Lumaki ako sa isang bahay na puno ng sigawan, sumbatan at sakit ng damdamin. Sa paningin ng ibang tao, masaya at maayos ang aming pamilya. Pero sa likod ng nakangiting mga larawan, araw-araw akong binubugbog ng masasakit na salita ng sarili kong mga magulang. Mula pagkabata, ramdam ko ng iba ang tingin nila sa akin. Bakit hindi ka maging katulad ng kuya mo? Madalas sigaw ng aking ina na si Marilyn. At puro problema ang dala mo sa buhay namin, dagdag naman ng aking ama na si Rogelio. Habang ang kuya kong si Mark ay laging pinupuri, ako naman ang laging sinisisi sa lahat. Kapag may nawawalang gamit sa bahay, ako agad ang may kasalanan. Kapag may problema sa pera, ako agad ang pinagbubuntunan ng galit. Kahit anong sipag ko sa pag-aaral, parang wala pa ring halaga sa kanila. Minsan, habang naghahapunan kami, biglang inihagis ng ama ko ang kutsara sa mesa. Wala kang silbi. Gastos ka lang sa buhay namin. Napatigil ako sa pagkain. Pag ginagawa ko naman po ang lahat, mahina kong sagot. Tumahimik ka, sigaw niya. Tahimik akong umiyak ng gabing iyon. Ngunit hindi ko pa alam na mas malala pa ang darating. Lumipas ang mga taon. Nakapagtapos ako ng kolehiyo at nakahanap ng trabaho. Akala ko, kapag nakatulong na ako sa pamilya, magbabago rin ang pakikitungo nila sa akin. Nagkamali ako. Halos buong sahod ko ang ibinibigay ko sa bahay. Ako ang nagbabayad ng kuryente. Ako ang bumibili ng gamot ng nanay ko. Ako ang tumutulong sa mga gastusin. Pero ni isang kisalamat, wala akong narinig. Isang araw, nagkaroon ng malaking handaan para sa ika-negatibo 60 kaarawan ng aking ama. Nandoon ang lahat ng kamag-anak. Masaya ang lahat. Hanggang sa biglang tumayo ang aking ama habang hawak ang mikropono. May gusto akong ipahayag. Tahimik ang lahat. Napatingin ako sa kanya. At doon nagsimula ang bangungot. Lahat ng ari-arian namin ay mapupunta kay Mark. Nagpalakpakan ang ilan. Ngunit hindi pa siya tapos. At ikaw, Jessa, wala kang matatanggap kahit isang sentimo. Parang tumigil ang mundo ko. Pabakit po, nanginginig kong tanong. Napairap ang aking ina. Dahil wala kang silbi sa pamilyang ito. Nagbulungan ang mga bisita. May ilan pang napailing. Ramdam ko ang matinding hiya. Pero mas masakit ang sumunod. Tumayo ang aking ama at itinuro ako. Lumayas ka na sa bahay namin. Paanak ninyo ako. Hindi ka namin kailangan. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Umiiyak akong tumakbo palabas. Sa parking lot, halos hindi ako makahinga sa sobrang sakit. Doon ako sinalubong ng matandang tiyahin kong si Tita Elena. Namumula ang kanyang mga mata. Jessa, may kailangan akong sabihin. Ano po iyon? Tumingin siya sa paligid. At saka bumulong. Hindi mo tunay na magulang sina Rogelio at Marilyn. Parang huminto ang tibok ng puso ko. Ano po? Napaluha si Tita Elena. Ampun ka. Nanlambot ang mga tuhod ko. Pakiramdam ko'y gumuho ang buong pagkatao ko. Hindi maaari di. Matagal ng lihim iyan. Nakiusap sila sa amin na huwag sabihin. Hindi ako makapaniwala. Biglang nagkaroon ng saysay ang lahat. Kung bakit iba ang trato nila sa akin. Kung bakit hindi ko maramdaman ang pagmamahal nila. Kung bakit palagi akong itinuturing na pabigat. Ngunit may mas nakakagulat pa. May iniwang dokumento ang tunay mong ina bago siya namatay. Napatingin ako kay Tita Elena. Dokumento. Tumango siya. At iyon ang dahilan kung bakit galit na galit sa iyo ang mga magulang mong nag-ampon. Makalipas ang ilang araw, ipinakita niya sa akin ang mga papeles. Nanginginig ang mga kamay ko habang binabasa iyon. Halos hindi ako makahinga sa nakita ko. Ang tunay kong ina pala ay may naiwang lupa at negosyo na nakapangalan sa akin. Ako. Hindi si Rogelio. Hindi si Marilyn. Hindi si Mark. Ako ang legal na tagapagmana. Biglang nagdugtong-dugtong ang lahat. Kaya pala gusto nila akong kontrolin. Kaya pala ayaw nilang malaman ko ang katotohanan.
Kaya pala lagi nila akong pinaparamdam na wala akong halaga. Ngunit hindi pa nila alam na alam ko na ang lahat. Lumipas ang ilang linggo. Nakatanggap sila ng sulat mula sa abogado. Nagulat ang buong pamilya. Nagpatawag ng pagpupulong. Pagpasok ko sa opisina ng abogado, halos malaglag ang mga panga nila. Ano nang ginagawa mo rito? Galit na sigaw ng aking ama. Tahimik akong umupo. Umiti ang abogado. Elias Jessama ang legal na may-ari ng mga ari-ari ang nakasaad dito. Namutla sina Rogelio at Marilyn. Hindi maaari. Kompleto po ang dokumento, sagot ng abogado. Nanginginig ang aking ina. Jessa anak, maaari ba tayong mag-usap? Ngayon lang niya ako tinawag na anak. Ngayon lang. Matapos ang lahat ng taon ng pang-aalipusta. Matapos ang lahat ng luha. Matapos nila akong itaboy. Tumingin ako sa kanilang dalawa. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, hindi ako natakot. Bakit? Tanong ko. Tahimik sila. Nasaan kayo noong umiiyak ako? Walang sumagot. Nasaan kayo noong tinatawag ninyo akong walang silbi? Napaiyak ang aking ina. Patawarin mo kami di. Umiling ako. Pinapatawad ko kayo. Napatingin silang lahat sa akin. Pero hindi ibig sabihin noon nakakalimutan ko ang ginawa ninyo. Tahimik ang buong silid. At sa unang pagkakataon, sila naman ang nakaramdam ng sakit na matagal nilang ipinadama sa akin. Umalis ako roon ng taas noo. Hindi dahil nanalo ako. Kundi dahil sa wakas, nahanap ko ang aking tunay na halaga. Moral lesson. Hindi nasusukat ang halaga ng isang tao sa opinyon ng iba, kahit pa sarili mong pamilya ang humusga sa iyo. Ang tunay na pagkatao ay hindi nakabase sa kung paano ka tratuhin ng iba, kundi sa kung paano ka bumangon sa kabila ng kanilang pananakit. Ang kapatawaran ay nagbibigay ng kapayapaan, ngunit ang pagrespeto sa sarili ang nagbibigay ng tunay na kalayaan.